Solve na, solve. Yan laban ng karera din eh. Kaya. Ang laban na naman. Ilang araw nyo lang rin nagamit? Dalawa. Dalawang araw lang. Isang araw lang. Hindi mo ginamit mo. Hapon na hapon. Ako lang patakbo eh. Pamalbar. Mahina naman takbo eh. Siyempre pinig kumarsera. Wala na. Ay, ibig sabihin, mahina talaga siyang umatak. Pero yung una, nabilis din minsan. Wala na. Mamatay na. Mahina na. At saka mo sa may na, ano, naninipa. Oo, dahil kung natakbo Nahandak pa. Nahandak. Napigit siya yung malamig na ayaw. Mapigit na bigla. Salang-salang timing. Dapat yan eh, hindi na pinaltan na rin. Convert na lang, ayos na. Pinaltan pa. Ayos na yun eh. Hindi sana. Hindi niya na troubleshoot, ibig sabihin hindi niya naintindihan mismo yung problema. Hindi niya naintindihan yung problema, kaya ganyan ang ginagawa. Hindi ang ginawa, ang style yan, ano, try and error. Kaso ang problema, pagka gayon, gaya na rin, pag nakuha mo doon sa loob ng tindahan, Wala na. hindi mo na pwede balik. No. Yun ang mahirap pagkakuhaan. Eh, nangyayari, pinalta ng CDI, hindi nagkaig eh. Pinalta ng stator, hindi ulit nagkaig eh. Ito yung mismo original pa yun, stator. Oo, eh kasi ito hindi naman, kung masira man ito lang naman kasi masisira dyan. Original pa yun mismo. Ito mahina. Ayan mga bossing, magandang araw po sa inyong lahat. At ito na naman po tayo mga bossing. Welcome back na naman po ulit sa ating channel mga boss. At for today's video natin mga bossing, itong yung unit na ating patitinuin na ayun. So kung kita nyo naman yung ating intro, so ang motor ni bossing, so galing na sa ibang gawan. At sabi nga ni boss ay baka naman daw magagawa ng paraan na mapatino na. Dahil unang-una ang nagastusan ni boss ay nasa mga mahigit ng 3,000, pero hindi pa rin napatino yung unit. So ilang pyesa ang mga napiltan pero hindi pa rin siya napatino. Okay, so bago ko po umpisahan at share sa inyo yung tutorial na gagawin natin for today's video na kung paano natin mapapatino ang unit na ito. So shoutout muna po kay Sir Randy Demanda, kay Konsehal. Ayan, shoutout po sa inyo. So si Sir yung humatak ng unit na ito papunta dito sa atin sa shop. So napakatagal na nating customer yan at napaka-legit talaga. At halos nagdadala pa talaga ng mga customer dito. Okay, so ayan, salamat po sa inyo sir. At ito mga bossing, so gagawa natin ng paraan. Titingnan natin kung machachambahan natin to mga bossing. So anong nangyari dito mga bossing ay ilang pyesa yung pinalitan. So makalipas lang ang kada ilang araw, so hindi siya nagtatagal. So anong nangyayari, palyado, nagpupupugak at hindi siya maganda yung hatak. Tapos nagbabackfire pa raw yung unit. Okay, so ang main issue na nakita ko dito mga bossing is humina yung kanya kuryente. So GS125, ang GS125 po, yan po ay primary type ang kanyang stator. So anong nangyari, possible ay humina yung kuryente ng primary. Kaya nangyayari, hirap panda rin ni bossing ang kanyang motor. At ayun, hanggang sa namamatay at hindi na mapandar. So anong nangyari ay ang ginawa ay pinalta ng stator. So mamaya papakita ko sa inyo yung mga piyesang napalitan. So anong nangyari, ang nangyayari dito ay try and error. Okay, so ang gagawin nila, magpapalit sila ng pyesa. So kapag hindi umandar, palit ulit. So anong nangyayari, kawawa yung customer. Kasi anong nangyayari, pagkakakuha ng pyesa sa loob, so syempre babayaran na yun ni customer. So yun yung iniiwasan natin dito sa shop. So itong mga bossing, yung mga pyesa na napalitan, ayan. So kung makikita nyo, dalawa yung CDI. So yung dalawa yung CDI nya.
So ang isang CD ay pan TMX, yung isang CD ay pang nakalagay doon sa likod niya is pang Badja wind. So ito yung kanyang stator. So ang nakikita kong problema dito, nung unang problema is humina yung kuryente ng primary. Kasi pagdating dito ni sir, so nakita natin, 'di ba, bago niyo kanyang stator. Kaso nga lang itong mga CDI na nakakabit, yung mga ginamit, so hindi siya compatible. So ilang ginawa na rin natin ang paraan para magamit natin yung mga piyesa, kaso hindi sila compatible sa isa't isa. So ang gagawin ko na lang dito para mapatino yung unit ni boss, so gamit pa rin yung original, yung nakakabit na stator. So ang gagawin ko na lang dito para mapatino, kasi yung CDI na gamit niya ay hindi compatible doon sa stator na nakakabit na local. So ang gagawin ko para mapatino na natin ito mga bossing, so ganun din naman kung papalit natin yung kanyang original, so ganun din yung magiging sistema natin. So ang gagawin pa rin natin dito is magko-convert. So convert po tayo ng 4-pin CDI para mapaganda natin ang supply at ganda ng kuryente. Kasi ang kuryente nito mga bossing napakahina at dalikdik yung palo ng kuryente niya. So kaya hindi compatible yung mga CDI na nakakabit. So ito yung pinakamagandang paraan na makikita natin. Okay? So bago natin umpisan, ito ang ating gagayahing diagram mga bossing. So pagka magko-convert po tayo, ayan po yung diagram ng ating 4-pin CDI. Yung bandang kanan lalagay po natin sa orange wire ng motor dahil susuki po yung unit ni boss. Then yung sa may bandang kaliwa sa baba, ayan, so doon po natin yan nilalagay sa black na may lining na white. So black na may lining na white, pwede po natin ilagay yan sa body ground. So next naman po natin dyan mga boss is itong ating nasa may bandang kaliwa sa taas. Yan po yung ating pulser na doon po natin ilalagay sa blue wire papuntang stator. Galing stator mga bossing, yan po yung ating pulser. Ayan, so kulay blue wire. At ang sunod po naman natin ay yung ating bandang kanang itaas. Doon po naman natin lalagay yan sa may blue na may lining na white. So yan, kung susunsunin po ninyo yung wire, ayan, yan po ay pupunta dito sa kanyang ignition coil. So yung kabilang parte ng ignition coil, black white, ibig sabihin yan po ang negative ng ating ignition coil. Okay, so ganun lang po kadali mga bossing yung ginawa nating conversion ng 4-pin CDI dito sa GS125 ni boss. At ito, titingnan natin kung malalakas na yung kuryente. So dito, ayan, kung makikita nyo, andyan pa hintali nung kanyang, kasi nga hinatak yung unit. So hindi agad masipa ni boss yung kanyang kicker, kasi natatakot siya kasi nga naninipa. So ito, testingin natin kung madali na siya mapapaandar. Okay, so ayun mga bossing, natsambahan na naman natin ang motor ni bossing. At grabe, sunod na patino natin yung kuryente. Napakalakas pa ng motor na to. So GS125, napakatanda ng unit, pero grabe yung hatak, napakalakas pa. So sabi nga ng customer natin nung tinesting niya to, so pwede daw ipang karera. Okay, so ayun lang mga bossing, maraming salamat po sa inyong panonood. So sa mga naka GS125, ayan, so baka maging issue nyo rin po ang ganitong problema. So po pwede nyo po maging basihan at batayan yung ating mga video yung nilalabas. Okay, so maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood mga bossing. At maraming salamat din po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtangkili sa ating mga video mga bossing. Nawa po ay meron naman po kayong natutunan dito sa ating video. At huwag nyo po sana kalilimutan mag-like and subscribe at heart video doon sa ating mga Facebook page. Ayan, pakipollow na rin mga bossing bilang suporta po sa atin at para maging updated kayo sa mga video nating ilalabas na maaaring makatulong sa inyong pagde-DIY. Okay, so yun lang mga bossing, maraming salamat po. God bless po sa atin lahat mga boss. So kita-kits po ulit tayo sa mga susunod na video. God bless and ride safe mga boss. Okay. Solve na solve. Yan lang